Nagtanong ka na ba, bakit ba ako narito? Ano ang layunin ng aking buhay? May silbi ba ako sa mundong ito? Baka pakiramdam mo ay basta ka lang nabuhay, walang espesyal na dahilan, walang espesyal na layunin. Ngayon, gusto kong baguhin ang pananaw na iyon sapagkat bago ka pa man ipanganak, may plano na ang Diyos para sa iyo at ang planong iyon ay kahanga-hanga. Pakinggan natin ang Jeremiah 1 verse 5. Bago kita inanyuan sa tiyan ng iyong ina ay nakilala na kita, at bago ka lumabas mula sa bahay bata ay pinabanal kita. Itinalaga kita na maging propeta sa mga bansa. Pansin mo, 3 bagay ang ginawa ng Diyos para kay Jeremias at para sa iyo bago ka pa man ipanganak. Una, nakilala ka na niya. Pangalawa, pinabanal ka na niya. At pangatlo, itinalaga ka na niya. Ibig sabihin, ang iyong layunin ay hindi nag-umpisa nang ipanganak ka. Nag-umpisa ito sa isipan ng Diyos bago pa man sinimulan ang mundo. Ang salitang nakilala sa Hebreo ay yada. Ibig sabihin ay isang malalim at personal na pagkakilala. Hindi ito parang pagkakilala sa isang estranyo. Ito ay pagkakilala ng isang ama sa kanyang anak. Malalim, personal at puno ng pagmamahal. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Kilala niya ang iyong mga kalakasan at kahinaan. Kilala niya ang iyong mga pangarap at takot. Kilala niya ang bawat bahagi ng iyong puso. At sa kabila ng lahat ng iyon, pinili ka niya, itinalaga ka niya, may layunin ka. Baka ngayon ay pakiramdam mo ay ordinaryo ka lang na walang espesyal sa iyo, na ang mga layunin ng Diyos ay para lang sa mga pastor, sa mga misyonaryo, sa mga sikat na tao. Pero ang katotohanan ay, bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos para sa isang espesyal na layunin. Hindi kailangang pagsikat ang iyong layunin, hindi kailangang malaki. Baka ang layunin mo ay maging isang mabuting magulang na nagpapalaki ng mga batang may takot sa Diyos. Baka ang layunin mo ay maging isang matapat na kaibigan na laging nandoon para sa mga nangangailangan. Baka ang layunin mo ay ang voice of hope, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Anuman ang layunin, ito ay itinakda ng Diyos. At kung itinakda ng Diyos, meron itong walang hanggang halaga. Baka ngayon ay naghahanap ka pa ng iyong layunin, hindi mo pa alam kung ano ang tawag ng Diyos sa iyong buhay, at baka frustrating iyon sa iyo. Napakiramdam mo ay lahat ay mayroon ng direksyon, ikaw na lang ang naliligaw. Narito ang katotohanan. Ang paghahanap ng layunin ay nagsisimula sa paglapit sa nagbigay ng layunin. Hindi mo mahanap ang iyong tunay na layunin sa labas. Mahanap mo ito sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya, sa pakikinig sa Kanyang boses. At habang lumalapit ka sa Kanya, unti-unting magiging malinaw ang Kanyang tawag para sa iyong buhay. Isa-isang hakbang, isa-isang araw, magtiwala ka sa proseso sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo, tutuparin niya ito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sapagkat kilala mo kami bago pa man kami panganak. Salamat na ang aming buhay ay hindi aksidente. Meron kaming layunin na itinakda mo para sa amin. Ngayon, hinihiling namin sa iyo na ihayag mo sa amin ang iyong tawag para sa aming buhay. Gabayan mo ang aming mga hakbang at tulungan mo kaming mamuhay ng may layunin para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Tandaan, bago ka pa ipanganak, kilala ka na ng Diyos. Meron kang layunin, meron kang tawag. At ang Diyos na nagtakda ng layunin na iyon, tutulungan ka niyang tuparin ito.
I-share mo ang video na ito sa isang taong naghahanap ng kanyang layunin ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope, bagong Bible Meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.